Bicol Region at the rest ng Eastern Visayas at Mindanao patuloy pa ring uulanin bunsod ng trough ni 95W. At nalalabi pa rin sa ilang bahagi ng Nodo Luzon at sa kalurang bahagi ng bansa, inaasahan pa rin ang malawakang kalat-kalat na pag-ulan bunsod naman ng Habaga. 94W maagang nalusaw o nag-dissolve kahapon pa at si 95W ang maaring maging isang aktibong low pressure area. Bagamat sa 1-minute average na natiling mababa ang tsansa na maging aktibong bagyo, pero kay Japan Meteorological Agency, inaasahan within 24 hours o sa susunod na 24 oras ay maaari na itong itaas sa tropical depression. Kung susundin ito ni Pag-asa, matatawag kayang si Kiko Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa huling araw na ng Agosto, ngayong linggo ng August 31, 2025. Ang oras ng ating boss may maga ay alas 11:07 na ng magtatanghaling tapa. Gloomy at overcast pa rin ang umiiral sa atin sa Metro Manila at grabe ang naging pag-ulan po kahapon at naging concentration po ang Quezon City na inulan kahapon at nagdulot po ng malawakang baha na tila malaki ang naging pagbabago sa pagbabaha sa Metro Manila. Kung natatandaan ko kasi matagal po akong nakatira sa Quezon City noon, hindi dapat ganun katindi ang naging mga pagbaha na mga halos 2 oras lamang ang buhos, halos lagpas bewang na kaagad ang baha na naranasan daw po kahapon. Lumabas po yan sa ibang mga media kahapon na grabe po na nilubog, lalo na dyan sa may bandang Mother Ignacia at ilang parte dyan sa may bandang Quezon City. Ganon din sa may bandang Quezon City Circle, na dati hindi naman dapat ganon katataas ang mga magiging pagbaha dyan. Sa hindi maintindihang dahilan, nagtataka ko bakit pati sa Circle ay ganon na rin katindi ang taas ng baha. So, hindi natin malaman kung may kaugnayan pa rin ba yan sa flood mitigation. Nagkaroon ba ng pagbabara? Well, hopefully ay maobserbahan at mapag-aralan yan ng ating mga local government units kasi hindi po maganda yan dahil kapag meron tayong direktang bagyo na tumama sa malaking kalupaan ng Luzon, malaking problema po yan. Sa kabutihang palad naman po, sa mga nagdaang mahigit sa 9 o 10 bagyo na dumaan sa bansa, ay hanggang sa ngayon ay wala pa tayong nagkaroon ng bagyo na direktang tumama talaga sa malaking kalupaan ng bansa. Dumaan man sa malaking kalupaan pero mahina o low pressure o hanggang tropical depression lamang na shallow na mga low pressure area lang ang rektang tumatawid sa Luzon. So hindi yung umaabot sa puntong umaabot siya ng typhoon category or kahit man lang severe tropical storm na bagyo na rektang tumatama. So medyo sinuswerte pa rin tayo, pero kasi nakakabahala kapag ganun magkaroon tayo ng di inasahan na halimbawang nasa severe tropical storm category na bagyo or kahit man lang tropical storm category na bagyo tapos rerekta siya sa malaking kalupaan ng bansa, malaking problema po yan lalo na sa magiging baha po natin. So sana ay maayos na po sana yung problema na yan sa baha natin dahil kapag talagang mayroong mataon na may bagyo na rumekta sa atin sa bansa, yung malakas na bagyo tapos rumekta sa atin sa bansa, ay malaking delikado po talaga yan mga folks. Lalo na't bago nga po matapos ang taon ay magkakaroon pa tayo ng at least minor to moderate La Nina na una ko na pong nireport yan since June pa po. Sinabi ko na nga po at nabash pa nga po ang inyong lingkod at sinasabi nga daw ni Pag-asa noon hindi daw magkakaroon ng minor La Nina man lang. Mananatili daw siyang neutral hanggang sa matapos ang taon, na which is binago rin agad ni Pag-asa nitong buwan lamang. Binago rin kaagad yung report ni Pag-asa. At kung titingnan nyo sa kanila, naka La Nina watch na kaagad si Pag-asa. Bagamat yan ay una na nating ni-report since June pa. Dahil nung June pa lamang lumitaw na sa aking dito sa aking almanac, sa aking El Nino and La Nina sa PIMO Weather webpage ay nakataas na nga po yan ang forecast na 60.2%
by October to December na mayroon pa tayong magkakaroon ng La Nina, minor to moderate La Nina. Yung moderate La Nina baka by December to February ng next year na po yan aabot, mga negative 0.62 degrees Celsius po. Ito po yung latest update niya noong August, pero nung June 8 po, lumitaw na po yung ganitong forecast, di ba? Nagkaroon lang siguro ng medyo confusion sa mga iba't ibang mga weather agencies dahil kung titingnan natin sa ENSO Plume, malayo siya. Dito, nanatiling neutral yung forecast nila. Pero sa NOAA ay merong projections probability, kaya tinatawag natin tong projections probability dahil minsan lumalabas yung projection na mas nagiging accurate po yung projection forecast na magaganap po talaga ang isang ENSO phenomenon na magkaka-La-Nina or El Nino. So, nangyari na nga po yung projections probability na bago nga po matapos ang taon ay magkakaroon tayo ng La Nina. Yan nga po ang inalahanan natin. Ang kagandahan lamang nito, bandang south o katimugan ng bahagi ng bansa at bandang silangan ang medyo mas magiging maulan pagpasok po ng bandang October to December po. Dito sa Luzon kasi medyo tag-amihan na tayo niyan. Umiiral na po yung ating northeasterly surface wind o northeast monsoon, yung amihan. So sa lagay ng ating panahon ngayon, makikita po sa Doppler radar imagery ay ang malawakan nito na pag-ulan dito sa may bandang silangan pa rin. Bandang Quezon Province po ito hanggang Bicol region na po. So double check natin, hopefully ay buo yung Doppler radar ni Pag-asa. Yan, makikita po ang malawakang ulan na ito sa may bandang Bicol region nga po, kaya pinag-iingat po mga kababayan natin dahil asahan pa rin natin ngayong huling araw nga po ng August ay magkakaroon pa tayo ng malawakang ulan sa iba't ibang bahagi nga po ng bansa, especially dito nga po sa Luzon area hanggang Bicol region, which is kahapon nga po ay nabigla tayo sa biglaang baha dito sa may bandang Metro Manila sa Quezon City. Yan, kung titingnan natin sa Doppler radar, ang malawakan na heavy rain showers umiira sa may bandang Polillo Island, Camarines Norte at ilang bahagi nga po ng Bicol region. So sa mga kababayan natin sa Southeastern Luzon, mag-iingat pong lahat sa mga potentially na pagbaha nga po. At may napabalitaan na nga tayo na may mga flood control barrier na po na nasisira na dahil sa mga sunod-sunod nga po daw na pag-ulan, lalo na sa may bandang Bicol region. So pinag-iingat po at sana makumpuni kaagad ito bago pa magkaroon ng mataas na baha dahil kawawa naman po yung mga kababayan natin dyan, lalo na sa paligid po ng mga ilog natin. Yan, kitang-kita naman po ng heavy rain potential yung concentration ng estimated rainfall dyan sa may bandang Bicol region. Yan. Hindi masyado buo kasi yung Doppler radar ni Pag-asa, kaya yung area lamang ang specific dito sa Luzon lamang nakikita natin. Pero yung lightning strikes, makikita natin may pagkulog at pagkidlat din sa may bandang Bicol region. So far, as of 11:19 AM, yan, may mga aktibong lightning strike within 20 to 40 minutes dyan sa may bandang Bicol region pa rin. Ingat na lamang po mga kababayan. Yan. Although mga 20 minutes to 40 minutes ago po ito. Meron na tayong total lightning strikes kasama na ang 100 plus minutes ago. At inner natin ay 19 lightning strikes. So medyo reset siya at medyo konti uli yung ating bagong aktibong mga lightning strikes. So mag-ingat na lamang po at sa Rainfall Advisory Care o Pag-asa sa data feed, nakataas ang halos buong Mindanao sa mga uulanin. Well, hindi naman tayo nagkulang ng mga paalala nung forecast natin mula nung isang araw na magkakaroon nga po ng malawakang ulan ang halos buong Mindanao na magsisimula sa silangan dahil nga po sa extension nga po ng tropical wave ni 95W na. Kasi si 94W ay inalis na aking tropical cyclone kahapon. So, dinisolve ng aking tropical cyclone sector. So, napunta kay 95W ngayon ang panibagong invest, monitoring sa kanya at yung kanyang inaasahang extended forecast. Dahil biglang nagbago po yung forecast kahapon. So, hindi natin isa-isahin dito dahil halos buong Mindanao naman to na magbumula sa eastern part ng Mindanao mula Surigao del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, hanggang Davao de Oro na yan, hanggang dyan sa dulong-dulo nga po ng Governor Generoso. And then the rest ng Davao region nga po kasama na ang City of Davao at ilang bahagi ng Davao del Norte, yan, Bukidnon, hanggang dyan na yan sa may banang Zamboanga Peninsula po. So, mag-iingat po tayo, although within 1 to 2 hour daw yung rainfall advisory nito sa data feed. Pero expected sa maghapon pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa maghapon.
Yan. Sa Southern Luzon naman, ang parte ng Romblon, yan, kasama na ang Masbate, yung Burias Island, yan, kasama na. Malamang damay na rin ang bandang Bicol region po dyan. Pero most of Southern Luzon hanggang Camarines Sur nga po, Camarines Norte, so kasama na ang Bicol region po dyan hanggang Mindoro po yan, or bandang Mimaropa na. So, ingat na lang pa po mga folks sa mga pagbaha dahil asahan ang tuloy-tuloy na pag-ulan. Ganon din dito sa Metro Manila mga folks, hindi pa rin tayo lusot sa mga inaasahang kalat-kalat na mga malawakang ulan sa maghapon. Dahil napakataas po ang concentration ng ating water vapor at humidity na nasa 85%. Sa ating current conditions, overcast and gloomy, humid o cold humid at overcast ang umiiral ngayon sa amin sa Caloocan. So makikita natin ay gloomy pat overcast pa rin sa amin. Although hindi pa kami inuulan, pero mayroong namumuong water vapor na ngayon dito. So anytime, kung hindi man ngayong magtatanghaling tapat o mamayang hapon uli, be ready na lamang mga folks sa mga biglang buhos na naman ng ulan mamaya. Sa lowest temperature nito lang, naka-weather station, kaninang 5:46 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.6 degrees Celsius at kahapon, pinaka-highest na sa amin ng 32.8 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:16 PM. Ibig sabihin lamang yan ay halos mataas pa rin na naging heat index namin kahapon na umabot sa 46.5 degrees Celsius. Despite na naging maulan ang aming hapon. Yung hapon na po, bandang hapon po yan, mga bandang alas 2 na kasi umulan muli. So, yun po, naging mataas pa rin ang aming heat index dito sa amin sa Caloocan. Kaya nung umulan sa Quezon City, mga light rains showers lamang ang inabot namin sa Caloocan. So, sa heat index, as of 10:52 AM sa aking weather station, 37.4 degrees Celsius na po yung aming heat index. Expected daw, supposed to be, ay 34 degrees Celsius lang daw ang magiging highest heat index namin ngayong umaga. So, na-surpass nito yung actual ng forecast. At makikitang mababa po, ibig sabihin mukhang uulanin na naman tayo dito sa Metro Manila dahil naging mababa po ang aming heat index ngayong maghapon sa Caloocan. So, be ready na lamang mga folks. At mula dito sa iba't ibang bahagi na bansa, double check natin sa bandang Lawag, Ilocos Norte kung tumataas na rin ba. Bahagya po at 37 degrees Celsius pero manatiling mababa. Ibig sabihin mukhang gloomy rin at overcast sa bandang Ilocos region. Well, epekto pa rin ng malawakang habagat. At sa bandang Cagayan Valley naman, double check din natin, ay medyo mataas, 40 degrees Celsius po, which is pinakamataas na yan ngayong umaga hanggang mamayang 12 o'clock ng tanghali. Yan. Pero hindi naman ganun katindi, ibig sabihin medyo partly cloudy at mga ilang overcast ang umiiral po dyan sa Cagayan Valley. Sa Santiago, Isabela naman, medyo ganun din, mataas ng bahagya, 40 degrees Celsius. Pero pinakamataas mamayang 12 na 41 degrees Celsius po ang abutin ninyo. Then pagdating po mamayang hapon, mukhang uulanin din kayo dyan dahil agad-agad bababa rin kaagad ang heat index. So mukhang mababa pa rin ang ating heat index dyan, maging sa may bandang Pangasinan. Yan, pero nasa 40 to 41 degrees Celsius na magsisimula mamayang 12 o'clock hanggang alas 2 ng hapon ang magiging heat index ninyo sa may bandang Pangasinan. So medyo umaraw-araw siguro sa inyo dyan o medyo moderate ang panahon. Sa Tarlac naman sa Central Luzon, medyo mainit ng bahagya rin. 41 degrees Celsius ang pinakamataas na hanggang mamayang alas 12. Pero kalaunan, bigla rin itong bababa. Ibig sabihin, mukhang uulanin din tayo dyan sa Central Luzon. So be ready na lamang po anytime. Pagdating naman sa bandang Batangas, yan, medyo mababa rin ang kanilang heat index, so wala tayong magiging problema. Well, rest ng Southern Luzon, mukhang magiging mababa po ang inyong heat index dyan dahil napaka-gloomy at overcast ang paligid. Ganon din sa Central Visayas at Mindanao po, so wala tayong magiging komento. So, ilang areas lamang ng bandang Central Luzon hanggang Cagayan Valley ang medyo mataas ang magiging heat index. So, mapapansin natin ang mataas pa rin na mga inuulan ang bandang Southern Luzon pa rin, bandang eastern part ng Central Luzon dito sa may bandang baybayin ng Polillo Island at southeastern Luzon ay kasama pa rin sa malamang uulanin ngayong maghapon pa rin. So be ready pa rin mga poksa dahil mababa pa rin ang ating heat index lalo na sa katimugan ng bansa. Kung itatabi naman natin sa peak extremes in past 24 hours, ang pinakamataas nga po ang NAIA, ang mabot sa 33.9 degrees Celsius. So kung ikukumpara natin yan sa aking weather station,
Kasi 33.9 degrees Celsius, kahapon sa amin 32.8 degrees Celsius. So almost pareho lang o halos magkapareho kami ng konti. Mas mataas lang ng konti si Naiya na nasa 33.9 degrees Celsius. Sa amin sa Caloocan, 32.8 degrees Celsius. So dito sa may bandang Metro Manila, ang medyo mataas ang air temperature. Sa lowest temperature naman, sa Baguio, nasa around 17.8 degrees Celsius po ang lowest temperature. So stationary lamang halos. Pero pagdating sa unalan, dito tayo binulaga, ginulat ng biglang ulan. Ang Science Garden o Pag-asa Office mismo ang may pinakamataas na binuhos ng ulan. Grabe, nag-torrential rain almost kahapon. Ang buo sa Quezon City na pumalo sa 136 mm ang naging total rainfall sa kanila. Pangangalawa lamang si Legazpi sa Quezon Province na 72 mm and the rest ay mababa na, 26 mm pababa na. So, ang naging malakas ang buhos ng ulan dito nga po sa Metro Manila sa Quezon City, na nagdulot nga po ng grabing pagbaha, lalo na dyan sa may bandang Mother Ignacia at Quezon City Circle. Grabe po. Nahirapan yung flood mitigation na saluhin lahat ang biglaang buhos ng ulan kahapon. So, yun po yung pinaka-latest natin. At sa amin sa Caloocan, kung ikukumpara nyo po, mga nasa 12.3 mm lamang ang naging total rainfall namin sa Caloocan kahapon. So, hindi masyado kami inabutan ng malakas na ulan sa Quezon City. Pero siyempre, nag-heavy rain pa rin, pero hindi naman siya ito tumagal ng mahigit isang oras dahil hanggang 12.3 mm lamang ang inabot sa amin sa Caloocan. So, matatapos ang month of August na tila nasa total of 436 mm kami na total rainfall, na very short differences na lamang na 36.4 mm na lamang from different averages ng 472.6 mm. Ibig sabihin, halos pumantay pa rin sa pinaka-August average rainfall namin kada taon po yan. So, ibig sabihin, stationary po ang aming average rainfall. Hindi naman siya nag-above at hindi naman siya nag-below. So, yun ang medyo magandang analysis natin dyan na ulan dito sa amin sa Caloocan in past years. Every month of August po yan, ha. Sa ating outside humidity, 86% po, mataas ang concentration. So, anytime, uulanin na naman tayo at bumaba ng 1% since last hour. Atmospheric pressure, 1,008 hectopascals at mabagal ang pagbaba nito since last hour. So, be ready na lamang anytime sa pag-ulan. At sa ating high tide, low tide status, minimum low po tayo. So, may mahigit 15 hour pa para mag-high tide. So, mababa po yung ating sea level ngayon. Since Sunday naman, mukhang wala naman sigurong papalaot. Ingat na lamang kung meron man na papalaot, lalo na sa kanluran at silangang bahagi naman sa mataas po ang gale force winds natin dyan. Papalo pa yan ng hanggang 40 to 50 km an hour yung bungso. Kaya maaari pa itong makapag-produce ng mataas na wave swelling. So, ingat na lamang mga folks, lalo na kung meron pa rin pipilit na papalaot kahit araw ng linggo. Unhealthy pong ating air quality at 137. So, napakataas po yung ating air quality, ang air pollution, mataas po masyado. So, sa mga sensitibong mga baga, magmas pa rin po tayo dahil nasa 60 micrograms per cubic meter po ang taas ng ating air pollution. Hindi po maganda yan, 137. So, napapansin ko, ilang araw na mataas yung aming air quality o hindi maganda ang air quality. Double check natin sa ating almanac through air quality monitoring. Yan, so very unhealthy po. Category 3 po yung aming heat index. Yan, ito po yung data niya. So, hindi po yan kahit yung mga publiko natin sa labas, mas maapektuhan na po ng mataas na pollution. So, within 24 hours, mataas na po yung ating air quality. Actually, kahapon, yan, mapapansin nyo po, since August 29, tumataas na po yung ating air quality hanggang kahapon. So, although hindi naman ang kahapon lang tumaas yan, since nung mga ikalawang linggo po ng August, medyo tumataas-taas po yung ating air quality. Yan, ngayon tumataas na naman po hanggang sa huling araw nga po ng August. Tumataas po at nagiging unhealthy po yung ating air quality, so magmas na lamang po tayo. Yan, hindi po maganda yung ating air quality. So, magmas na lamang, lalo na sa mga senior natin na
syempre hirap pong huminga na. Tapos hindi pa maganda yung ating air quality. Yan, tumataas pa lalo yung ating air quality, so hindi po talaga maganda. At sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM at lulubog po ito mamayang 6:08 PM. At dahil first quarter po tayo pero 49% eliminated na po ito, to 50% na po ito. So first quarter na tayo, magmo-moonrise po yan. Actually, mamayang tanghali na po ito magmo-moonrise pa, 12:06 PM. At bukas na ito ng 11:27, mamayang gabi po pala, sorry. Mga mamayang gabi po ng 11:27 PM ito lulubog. So, hindi pa natin siya makikita. Mamaya pang mga 12 pa magmo-moonrise yan. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang unang araw ng September, bukas, ay magiging partly cloudy pa rin ating maghapon at nabanggit na natin yan in the first week of September ay mukhang maulan po ang ating araw dahil may umiiral pa rin tayong binabantayan na low pressure area at posible pa nga itong maging tropical depression bago umexit ng Philippine Area of Responsibility since C94W ay dissolved na nga, so very highly chances na matatawag nating Kiko kung maging tropical depression itong C95W anytime. At ating forecast ngayong araw, partly cloudy ang ating maghapon na may localized thunderstorms ulit kagaya kahapon. 100% chance. So, be ready na lamang uli sa mga biglaang buhusang ulan nga po, yung downpour. Naipaliwanag na natin yung mga nakarang araw. Bukas ng Lunes, ganun pa rin ang aasahan natin. Medyo katamtaman sa umaga at mga localized thunderstorms naman pagsapit yan ng bandang hapon po o yung mga afternoon rain showers na sasabayan pa ng extension ng surface trough na medyo lumalapit-lapit na nga po dito sa Northern Luzon po. Kabilang na ang Calabarzon at Metro Manila. Parehong 100% chance of rain at highest and lowest temperature expected maglalaro 28 to 30 degrees Celsius and lowest temperature expected maglalaro 25 to 26 degrees Celsius. And ayon sa ating local weather advisory, bagamat late na po ito na mataan ang sentro ni 95W na, low pressure area kay Pag-asa ay nasa layong 90 km lamang east-northeast yan ang diet Camarines Norte na. So nasa bandang Camarines Norte na raw yung sentro niyan. So pansin niyo po yung position. Kasi nga po siya yung mabilis ang pagkilos niya. So be ready na lamang po at yung another low pressure area daw may namataan si Pag-asa 900 km east of Eastern Visayas po. So, ito palang 90 km na to sa bebad ng Camarines Norte, bago lamang ito kay Pag-asa. However, hindi yan recognized ng ating tropical cyclone sector sa ngayon. So, dalawa pala yung low pressure area na binabantay ni Pag-asa ngayong araw. Well, tingnan na lamang po natin kung mag-update yung ating tropical cyclone sector since wala at C95W lamang ang kasalukuyan nating nakikita. So, be ready na lamang anytime. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po dito ang malawak na kaulapan na ito. Ayan. Ito ngayon yung sentro ni 95W. So, bandang eastern part ng Visayas ito. Bandang Eastern Samar, yung approximate center niya. Ayan. Ito po yung location. Medyo undistinguished lang yung pinaka-epicenter. Pero at least, paligid dito yung circulation ni 95W. At dahil po dyan, nagbubusod nga po yung extension trough niya na nagdadala ng malawakang ulan sa halos buong Southern Luzon, kasama na ang Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao area. At dahil naman sa nahahatak ang habagat, sumasabay po yung hatak sa habagat dito sa kanluran, nagbubunsod din ng malawakang ulan sa buong western portions ng Balawan at western portions ng Visayas at Mindanao din. So kung titingnan natin ng mas detalye, ng mas malapitan at titingnan natin yung heavy rain potential na aabutin, ay malawakan po ang heavy rain potential sa buong Eastern Visayas at Mindanao, kabilang na ang Southeastern Luzon po. Yan. Sa Northern Luzon, very gloomy po ang buong paligid ng Ilocos Region, pababa na yan ang bandang Pangasinan hanggang Zambales, kasama na ang buong Mountain Province, Kalinga, Payao, Ifugao, yan, Nueva Vizcaya, Benguet, pababa na yan ang bandang Tarlac. Sa eastern part naman ng Cagayan Valley, very gloomy rin tayo. So, magiging makulimlim po ang paligid natin sa halos maghapon. Kabilang na ang mga kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Lalo na dyan sa baba ng Aurora Region na nakakaranas ng mga kalat-kalat po na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog uli. At habang bumababa po sa bandang Angeles, Pampanga hanggang Gapan, Cabanatuan hanggang Dares ng Bulacan at Metro Manila,
magiging overcast and gloomy tayo. At dahil makikita nyo po yung traversing ng malawakan na heavy rain potential dito sa silangan ng Polillo Island, maaaring mag-traverse yan sa Metro Manila. So, be ready na lamang po sa mga kababayan natin sa Metro Manila dahil maasahan o posible pa rin tayo makakaranas ng biglaang downpour ng ulan muli. Ayan, malaki po yung dala nito na heavy rain potential. At pakaluran kasi ang galaw ng kaulapan na ito na may dalang malawakang ulan. Yan. At pinakita na natin sa Doppler radar ng tindi ng dala ng water vapor nito na lumalagpas ng 40 mm ang ulan, yung velocity ng estimation ng rainfall. So, maaring umabot yan sa Metro Manila dahil pakanluran nga po ang galaw nito. Ayan o. Nagkakaroon na rin ng mga pag-ulan sa bandang Bulacan, Baliwag, San Jose del Monte. So, anytime maaring magpang-abot yan mula dito sa may bandang Valenzuela, pababa na naman sa Caloocan at Quezon City. At rest ng Metro Manila ay patuloy pa rin tayo na makakaasa na magkakaroon pa rin tayong biglaang downpour ng ulan ha. So, be ready po. At nabanggit na rin natin kanina kabilang na ang Bicol region na yun. Malawakan pa rin ang pag-ulan nila dyan. Ingat po at inaasahan na naman natin ang mga malawakang pagbaha sa Bicol region at east portions ng Visayas. Sa Mindanao ay bagamat inuulan-ulan din kayo dyan, ay makikita nyo po na at least naging manageable naman ang mga flood control dyan nung minonitor natin kahapon. So, makikita po natin ang buong Surigao region hanggang sa buong parte ng Davao region at Sorsogon hanggang Zamboanga Peninsula. Very gloomy po ang paligid ninyo. So, napakamakalimlim madalas ang inyong paligid at kalat-kalat na mga ilang moderate rain showers at mga moderate to heavy rain showers naman dito sa silangan nga po ng Mindanao mula Surigao del Norte o rest ng Caraga at pababa na po ng bandang Compostela Valley hanggang dyan sa may buong Davao region nga po. So mag-iingat po. At sa may bandang west portion sa man ng Visayas ay magiging maulan din ang Panay Island kasama ng Iloilo, rest ng Negros region. Very gloomy po ang buong paligid din sa Panay Island at Negros region. So magiging scattered po at isolated ang magiging pag-ulan maging sa may buong Cebu, Bohol at Siquijor. Pagdating naman sa may bandang west portions ng Visayas, well, asahan na natin ang malawakang pag-ulan ngayon ang umiiral sa buong Northern Leyte at Southern Leyte hanggang Eastern Samar region po. Ingat po sa mga pagbaha ngayon dyan ha, dahil halos buong Samar ay nakakaranas ng moderate to heavy rain showers ngayon na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Mas malapit kasi sa inyo ang bukanan ng trough ni 95W. At sa huli ang bandang Mimaropa ay asahan din ang kalat-kalat na mga moderate to heavy rain showers. Scattered po ito, lalo na sa may bandang El Nido, Coron, pababa na yan ang bandang Puerto Princesa and the rest ng Kalayaan Group of Islands. Kalat-kalat din ng mga ilang moderate and heavy rain showers din ang iira. So very gloomy po ang halos buong bahagi ng bansa ha, at be ready sa anytime na magiging downpour ng ulan. Dahil ang combination po ng trap ng low pressure area na C95W at yung habagat naman sa kanluran, magdadala po talaga yan ng malawakang kalat-kalat na pag-ulan sa maghapon. At kung titingnan natin sa mean sea level pressure at rainfall forecast, inaasahan natin na ngayong araw, ngayong umaga, makikita po, malawakang pag-ulan po ang umiiral sa buong Mimaropa at buong Southern Luzon. Naka-indicate dito. May indication din ang bandang eastern part ng Visayas at west portions na mga moderate to heavy rain showers. Mga ilang light to moderate din at some heavy rain showers din ang umiiral sa buong Bicol region, kasama na ang Metro Manila. Ayan, malinaw naman po. At ilang bahagi ng Central Luzon. Medyo nagiging gloomy lamang madalas sa may bandang extreme Northern Luzon po, base dito. Yan ay hanggang alas 2 po ng hapon. Pero pagsapit po ng bandang alas 2, so pagsapit naman mamayang hapon ng alas 2, malawakan pa rin ang pag-ulan ng iiral kabilang na ang Metro Manila, Zambales, Central Luzon, Bicol region. So halos buong Southern Luzon pa rin at Visayas, lalo na sa may bandang Eastern Samar region ay malawakan ng ulan. Ang magiging iiral pa rin ngayong maghapon ha. So be ready po sa mga potentially pa rin na tuloy-tuloy na mga pagbaha. Yan. At least dito sa may bandang Mindanao, medyo moderate lamang ang panahon at may mga kalat-kat lamang ng mga mahihinat katamtamang pag-ulan. Hindi kagaya sa may bandang Visayas at buong Southern Luzon, kabilang na ang Metro Manila ay asahan po ang malawakan pa rin na pag-ulan na naman. So be ready po tayo sa maghapon pa rin ha mga folks. At pagsapit naman mamayang gabi, mga bandang 8 o'clock onwards, magiging malawakan naman ang magiging kabilang na ang buong Northern Luzon, Metro Manila hanggang buong Southern Luzon na po yan at bandang northern part ng Visayas.
Moderate to heavy rain showers pa rin ang umiirad dito. Kalat-kalat po to o very scattered. So be ready na lamang sa maghapon. Mukhang nitong mamayang hapon po magiging very scattered po ang makapag-ulan natin na may mga moderate to heavy rain po base rito. Pagdating naman sa may bandang Mindanao, at least mga light to moderate ang medyo magiging kalat-kalat na pag-ulan. So magiging gloomy pa rin kaysa may bandang Mindanao. So halos mamayang nitong maghapon ay magiging maulan po ang hapon natin hanggang gabi po. Lalo na dyan sa may bandang katimugang parte nga po ng Luzon hanggang Visayas area. Siyempre hindi pa rin mawawala ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa parte ng Mindanao. So maliwanag yan mga folks. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector as of 12:15 na po ngayong tanghali. Ang center air pressure na ngayon ni 95W nasa 1,007 hectopascals. So wala pa rin pagbabago sa kanyang wind speed at mabilis-bilis pa rin ang pagkilos niya pa north-northwestward sa bilis na 21 km/h. Ang distansya na ngayon nitong si 95W as of 12:15 nga po ngayong tanghali, nasa layo na ito na mula sa may bandang Borongan, Eastern Samar, magiging reference point natin. Yan. So, ang layo nito, bandang 733 km east ng Borongan, Eastern Samar. Yan. So, yan po yung kasalukuyang lokasyon niya. Kung i-double check natin gamit ang fail-proof monitoring ng tropical cyclone sector natin para ma-double check natin kung yung pinaka-precise. Kung gusto niyo malaman yung most of precise distance, meron din tayong measurement dito. Yan, mula sa Borongan, Eastern Samar, ang lokasyon ni 95W, yan, nasa layong 748 km east ng Borongan, Eastern Samar. So, yan po yung kasalukuyang lokasyon niya ha, mga folks. At makikita niyo po, very shallow pa ang kanyang circulation. Pero at least meron na siyang meron ng upward low convection dito na medyo hilaw pa ang nakikitaan. So, maliwanag naman yan mga folks. At kung titingnan natin yung Himawari RGB para sa mas medyo detalye na satellite imagery. Yan, medyo nag-organize ng bahagya yung kanyang circulation. Kaya lang medyo shallow pa yung upward low, kaya at least hindi pa ganun kapulido yung kanyang sirkulasyon. However, ay within or next 24 hours, maaari pa rin itaas ito as tropical depression dahil yan ay nakasaad sa forecast din ng Japan Meteorological Agency. Kung sakaling to maas yan within or next 24 hours na maging tropical depression at susundin ni pag-asa yan, ay tatawagin na natin sa local name na Kiko. Yan, ika-11 na bagyo na po yan ngayong taon. So makikita po natin ay pan-north-northwestward po ang kilos niya. Pero paglapit dito ay maaari pa itong mag-recurve base dun sa mga huling forecast natin kahapon. Yan. Medyo erratic ang magiging galaw niya kasi pwede siyang mag-recurve and then biglang magno-northward siya. Ganyan ang lumalabas na magiging forecast track niya. So medyo erratic pa yung magiging future movements nitong si 95W. Yan. At since mababa pa o low chance pa na maging isang aktibong low pressure area, so hindi pa tayo muna makakapag-report ng updates siguro sa Facebook page. Pero kung may magre-request ay magpa-post na lamang po tayo dahil wala pa kasi siyang changes sa kanyang 1 minute average wind speed na 28 km per hour lamang. So kapag nagbago po yan, doon na natin ipopost yan sa ating Facebook page anytime dahil inoobserbahan pa natin yung pagiging invest nito. Mula sa tropical cyclone track combination ay wala pang latest forecast track itong si 95W dahil mababa pa nga po. Pero sa kanyang forecast and symbol at least nanatili rin siyang mababa o low chance na 20 to 40% within 24-hour period. So hindi pa natin maaano yung forecast nito siguro. Yan, itong si dating bagyong Jacinto or Nongfa ay patuloy pa rin siya na mataas ang kanyang forecast. Nasa paligid nito ng Thailand, pagitan ng Thailand at Vietnam. Yan. So ito, mababa pa, so wala pa tayong magiging further forecast nito sa ngayon. Ganon din dito, wala pang chart o spaghettio charts. Pero kung titingnan natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring para dito kay 95W, just in case po, makikita ngayon ang mataas na probability, at least nasa 30 to 35%
itong C95W. So may probability of tropical cyclone formation itong C95W. And in the next 24 hours ay makikitang mataas na po sa 35%. Lalo maging yung pinaka outer band niya. So may probability talaga na magiging tropical depression ito according sa ating West Pacific Basin tropical cyclone forecast. At yung kanyang vorticity, makikita niyo po halos moderate to strong cyclonic circulation na siya. So may inaasahan nga tayo na magiging tropical depression daw ito base na rin sa ating West Pacific Basin tropical cyclone formation prediction. Mataas po yung kanyang probability. Yung horizontal at yung kanyang probability cyclonic mataas na rin, kaya mukhang by the next 24 hours siguro ay itaas na yan ng Japan Meteorological Agency. Malamang yan ang magiging basehan nila para itaas as tropical depression just in case. So medyo ready pa rin tayo mga folks, dahil despite na hindi nakikitaan na ito ay magkakaroon ng direct landfall sa anumang malaking kalupaan ng bansa, yung hatak dito sa habagat ang magdadala po ng malawakang ulan sa halos buong South Luzon at Visayas area na mula sa kanluran po magiging malawakan po ang magiging pag-ulan yan. At mula sa ating tropical global spectral model ay makikita po ang paghatak sa ating habagat habang ito ay hihilaga daw pa hilagang kanluran and then biglang mag-northward po. So makikita nyo po medyo erratic yung galaw niya. Medyo nag-erratic pa yung galaw niya, kaya obserban para natin ito ng further para sa confirmation na magiging constant na galaw ni 95W. Yan. Pero makikitaan natin na walang magiging significant big impact sa malaking kalupaan ng bansa. Hopefully hindi pa rin magbago yung forecast track niyan, ha. At makikita natin yung habagat na mahahatak nito ay magdadala ng buong pag-ulan sa South Luzon at Visayas. So damay-damay na maging Mimaropa, Metro Manila at maaring umabot sa may ng Central Luzon by September 2 o September 3 na po yan. Yung extension forecast niya kasi hanggang September 5. Ayan o. So mula kahapon hanggang ngayong araw ay kikilos ito pahilaga. So generally medyo pahilaga po yung kilos niya. Kasi expected natin medyo erratic pa talaga yung magiging galaw o kilos ni 95W. Mula sa mean sea level pressure, para sa mas approximate na detail, pa-northward din talaga ang kilos ni 95W. Walang significant, pero yung hatak sa habagat ang magdadala ng malawakang ulan. Parang patikim lamang yung naging pag-ulan kahapon sa Quezon City. So yun po ang medyo paghandaan natin kahit na hindi tayo rerektahin ng bagyo. At mula sa pinaka-tropical cyclone strike probability, walang latest output. Yung ating tropical cyclone probability ngayon, since alanganin kasi yung oras, yung time kasi is 31. So medyo late lumalabas yung tropical cyclone strike probability. Pero malinaw po, mataas po yung effectiveness ng probability sa buong South Luzon, Visayas, kabilang na ang Calabarzon at Central Luzon po yan. Naglalaro yan mga hanggang 10 to 20%, at habang mas lumalapit pa itong C95, umaabot sa 40%. Apektado ang buong Bicol region, eastern portion sa Visayas, northern Mindanao hanggang Metro Manila. Yung effectiveness yan mula ngayong araw hanggang September 1, 2025 na po yan. So bukas po yan o hanggang Martes. So medyo prepare pa rin natin itong mga folks kahit na hindi tayo tatamaan. At mula sa pinaka-computer models naman, yung mga computer models ng GFS, makikita po pa northward din ang kilos ni 95W. Pero yung habagat po ang medyo concern sa atin na magdadala ng malawakang ulan mula South Luzon, kabilang na ang Metro Manila at Calabarzon area. Hanggang September 5 din yung extension forecast nito. Sa ICMWF naman, shallow trough lamang ang pinapakita dito, pero maliwanag yung tropical wave na nadadala nito sa may bandang silangan, at yung hatak sa habagat sa kanluran magdadala ng malawakang ulan dito. Kabilang na ang Metro Manila pa rin hanggang Visayas. So ang focus concentration ng ulan pagitan ng bandang Bulacan hanggang South Luzon at Visayas. Yan ang medyo mataas ang focus ng concentration ng mataas ang volume ng ulan ang magiging pagbuhos mula kay 95W. Yan. So inaasahan sa susunod na 24 oras, posible na talaga itong matawag na Kiko. Kay NABGEM naman ay natiling constant yung forecast niya dahil si 94W pa rin yung pinapakita niya dito. So medyo errorous yung forecast ngayon ni NABGEM sa ngayon. Ang medyo consistent si ICMWF at GFS muna at Japan Meteorological Agency na mataas ang confidence na magiging si Kiko din ito.
Well, tingnan natin dahil magbabago-bago pa talaga ang forecast nito, hindi pa talaga 100% na significant ang forecast na ito ay magiging ganap na tropical depression. Kasi kahapon nga po, supposed to be, ngayong araw, magiging tropical depression siya ayon kay Japan Meteorological Agency kahapon. Pero dahil nagbago yung forecast, na-extend uli yung forecast niya na magiging tropical depression. Balik na naman siya sa susunod na 24 oras na naman. So, makapapansin ninyo, nagbabago yung oras, yung time frame ng magiging tropical depression ito kay Japan Meteorological Agency. So sa ulat lindol, so far makikita natin na malinis pa rin yung ating seismograph, pero ngayong bandang alas 10 medyo mayroong minor earthquake tayo na detect dito, mga 11:05 o 11:07. Yan. Mga 11:07 siguro ito na may minor earthquake tayo. At since wala namang masyadong malakas-lakas, diretso agad sa data feed o short period ni PBOX. Wala ka din ng madaling araw, ito nga po yun na na-detect na naman sa may bandang Sarangani na naman na may magnitude 4.4 na may lalim na 65 km depth. So malayo naman ito, kaninang 5:21 AM to ng madaling araw, southeast ng Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. Magnitude 4.4 po ito na may epicentral depth na 65 km ang lalim. So malayo naman siya, halos Indonesian Peninsula. And the rest, mga minor earthquakes na lamang po. Malamang yung minor earthquake na na-detect natin sa seismograph, ito malamang sa may bandang Calatagan, Batangas, which is mas malapit yan sa Metro Manila. Pero magnitude 3.3 lamang ito. 11:07 AM nga ito naganap. Ayan, so medyo na-detect sa aking seismometer. Ito yon. So sa Calatagan, Batangas pala siya na may magnitude 3.3. Kaya maganda siya kapag walang external noise na nadedetect ang aking seismograph. Nakaka-detect siya kahit mga below magnitude 4. Yan, mga magnitude kahit magnitude 3 ay nadedetect na niya. Basta't malinis at walang masyadong noise, external noise, nadedetect siya. Yan. And after nyan, wala namang sumunod na magnitude 4 so far. At tingnan nga natin ngayong huling araw ng Agosto kung aabot pa ba sa total 1,000 ang total earthquakes natin gamit ang ating historical earthquake for the month of August. Yan, load natin yung August. So, almost aabot sa 1,994 total earthquakes tayo. So, maaaring umabot pa talaga yan mamayang bago maghating gabi mamaya. Ngayon ay nasa 994 total earthquakes tayo. 954 dito is magnitude 2.0 pataas. 38 sa magnitude 4. So, marami-rami na rin ang ating magnitude 4 natin. Pero nanatiling dalawa ang ating magnitude 5.0 na namataan dito sa may bandang katimugang parte ng Davao region. Yan. Sa mga nagtatanong kung alin yung nai-record na yon ay nakaraang August 9, 7:33 PM po ito nagkaroon tayo ng magnitude 5.3 sa Gobyerno Generoso. At yung isa naman, August 12, sa southeast naman ng Sarangani Island. Magnitude 5.3 naman ang lakas nito na may lalim na 136 km depth. Then after nyan ay wala naman pong gaano at mas marami lamang ang recorded na magnitude 4.0 pataas na umabot nga po sa 38 ang ating total na magnitude 4.0 pataas. So posible pa mamaya bago maghating gabi o bago magpalit ang araw ng September 1 ay maaari pang umabot yan sa 1,000 o mahigit sa 1,000 total earthquakes natin. Yan. Kung titingnan natin sa pinaka-review yung pinaka-assessment natin gamit ang annual earthquake frequency by magnitude. Kasama dito ang magnitude 1.0 ha. Nasa total of 11,574 total earthquakes na tayo mula January hanggang nitong huling araw nga po ng Agosto. Patadagdagan pa yan bago maghating gabi mamaya. So at least meron na tayong at least mahigit sa 11,574 total earthquakes. So mapapansin nyo ngayong taon medyo kakaunti yung ating magnitude 6. Nakakatatlo pa lamang. So hopefully wag na tayong madagdagan siguro niyan. At yung magnitude 5, marami-rami rin yung 38. Tapos 311 sa magnitude 4. Pero all in all, ang may pinakamaraming recorded earthquakes ay between magnitude 2.0 pataas. Nasa 5,957 total earthquakes. So at least yung pinakakasalukuyang assessment natin. However, hindi pa rin umaabot at least
na mahigitan man lang yung total earthquakes noong year 2021 na 12,073. Well, tingnan natin kung mahigitan yan. At nangunguna pa rin sa lahat ang nakaraang taon, year 2024, na umabot sa 18,149 ang total earthquakes last year. So, yan pa rin ang nangunguna sa may pinakamaraming recorded na total earthquakes. Yan, 18,149. Sa kasalukuyan ay 11,574 pa lamang ang total earthquakes natin sa bansa ngayong taon. So, tingnan na lamang natin pagdating po ng susunod na taon kung mahihigitan itong year 2024 po. So, mahaba-haba pa pong buwan para mabilang natin yung totality niyan. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa huling araw na ng August 31, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa huling araw ng Agosto 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalyeng gusto malaman na hindi natin isama ngayong hapon na sa ating report. At since asahan pa rin natin ang biglaang buhos ng ulan, so very ready na lamang ng mga payong anytime ngayong hapon mga folks, lalo na sa Metro Manila. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.